May caller tayo, si Ira ng Rizal. Hello, Ira. Hello po. Hi! Alden. Ala, yung aso. Ate, umuulan ba dyan? Hindi po. Ay, hindi. May radyong bukas? Wala po. Wala. Hi, Ira. Good evening sa'yo. Good evening po. Pati malungkot ka. Wala pa tayo napag-usapan kahit ano. Malungkot ka na kagad. Tumawa. Hindi, malungkot ka ba? Medyo. Medyo. Sige. Ira, 19 years old from Rizal. Anong ginagawa sa buhay? Wala po. Wala. Bakit wala? Wala. Ha? Wala nang trabaho. Wala ka ng trabaho. Ano bang dating trabaho mo? Sa Jollibee po. Ano ka doon? Sa Jollibee ka? Po? Crew. Crew. May malakas sweldo ng mascot kumpara sa sa crew Nakapag-mascot na kaya ako nung Hindi ako nagtrabaho ng mascot. Nakapagsuot lang. Try ko lang. Mainit. Sobrang init, no? Init, Diyos ko. Parang dinadayat nang wala sa lugar. Anyways, Ira. Ano nga paglilingkod ko? Ha? Ira, Ano nga paglilingkod ko sa'yo? Wala po. Ha? Hingi lang po ako ng atay. Sige ate, mukhang wala ka sa mood. Dali, kuya. Magkwento ka na. Ako yan ito po. Yung boyfriend ko po kasi. May boyfriend ka pa sa lagay na yan. Teka ka. Sige. Di ba? Nagtataka ka ba kung ano lang? Pero pag maglalagay ka ng collar on tatarong mo na kumain na. Di ba? So garbanzos talaga. Ayan, na-post ko na mga kaibigan ha. Maligayang pakikinig po sa mga makaka-relate. Hello po sa inyo. Tawag dali 832-6171 or 1-800-10-100-5683. Yan, ulitin ko lang ha. 832-6171 or 1-800-10-100-5683. Mali na. Hey, I just met you. And this is crazy. And here's my number. Below the 20. Papayakabati naman Isa, Ino, and Rod. From Isa, nakaantabay. Sabi ni John Ong, Papa Jack, online ka ba sa Twitter ngayon? Anong mag-online? Twitter lagi mo online? Yes, online ako. Ngayon ang tinatanong. Maligayang pakikinig po. Ayan, na-post ko na. Maligayang pakikinig po sa mga makaka-relate ko lang yan. Dear Papa Jack, sabi dito, sobrang kang cute. Hello? Ay, nako. Oy, hello sa mga taga Muntinlupa. Papa Jack, kabati naman. Ayan, alaga kong dog na si Takgu. Evernet kami nakaantabay. Ang sweet nyo naman, yung mag-among atawa at aso nakikinig sa akin. Parang hindi ko mag-gets. Mukha na ba akong ano? Ganun na ba? Okay lang. Carrie Bells. Yan. Hello po. Tawag dali 832-6171 or 1-800-10-100-5683. Ulitin ko lang 832-6171 or 1-800-10-100-5683. Maraming salamat kay Rudolph nga pala for sa layout niya ng tula. Ito na, basahin ko ulit mga kaibigan. Cute yan ito. Ito na, basahin ko ulit. Ang title ng tula ay Cool Off. Para sa mga sa mga nagkabantaan na na maghihiwalay pero hindi na matuloy-tuloy. Di ba gawain niya ng di ba? Gawain niya ng mga gawain niya ng mga ng sobrang emotionally attached sa jowa. Si Miss Jackie, nakaantabay siya. Hello po. Hello kay Dax Dariel at Drex Mabuhay. Thank you po.
Abati naman Papa Jack, sabi niya from David Maceda. Kamusta po lahat ng React Philippines, lalo na sa React Buhawi Group. Kay Ma'am Ice, ayan, Ma'am Ice Cream, Sir Exor, Sir Midship, Lucy Lu, Tataboy, Actec, Ma'am Spika or Spika, Bullet, Full Race, Barubal, and Xavier. Ayan, from David Maceda. Hello po, maligayang pakikinig po sa inyo lahat dyan. Wasabi ko muna yung caller bago ko basahin yung tula. Hello, Lizelle? Hello, good evening po. Allah ka. Ate, Hello po. musta ka na? Okay lang po. Ayan. Narinig mo ito lang binasa ko kanina? Hindi po kasi pinapatay po yung radyo. Talaga? Sino nagpapatay? Yung sumagot? Hindi naman. Sino nagpapatay? Pinapatay po kanina. Sino nga? Nang amo ko po, tulog na kasi. Talaga? Kaya ka ba bubulong ngayon? May jowa ka? May ako nabasahin. May jowa ka ba ngayon? Meron po. Matino ang buhay? Yun nga po, Papa Jack Matino ang buhay sa jowa. Teka, minsan kasi may mga pagkakataon pag nagka-jowa ka, walang tino ang buhay, di ba? Medyo po. Ganon. Sige na. Anong ginagawa sa buhay ni Lizelle? Nagtatrabaho po. Anong hanap buhay mo, te? Housemaid po. Housemaid. O sige. Opo. Ba't ka napatawag kay Papa Jack? Kasi po, Kasi? tungkol po sa po, karelasyon ko nga po. Nag-dinner ka na ba? Tapos na po. Buti naman. Sige. Kasi po... lakasan mo. Ayaw mo magising yung amo mo, kaya lang yan. Sorry po. Dahil lang po. Po kasi, Papa Jack, nandun po kasi siya sa probinsya. Anong probinsya nyo? Po? Masbate po. Masbate. Taga doon ka din? Opo. Gano'ng katagal na kayo? Magto 2 years na po. Magto 2 years na? Opo. So 2 years ka na bang malayo sa kanya o kailan lang din? Po, nung May po, dito po siya. So kailan na kayo nag-LDR pala? Po, nung May, madalas naman po kasi, ako po nagtatrabaho po kasi. Madalas kang? Nandito po sa Maynila nagtatrabaho. Gano'ng katagal na kay LDR? Po, papunta-punta po siya dito. Naka-LL, may pangmasahe. Tapos, hindi nga po kasi po, kasi po, hindi po siya nagtatabag sa trabaho. Ako po kasi, hindi po siya sahi dito. So, ako po, kasi kailangan ko magtrabaho kasi may pinapaaral po ako. Na kapatid? Kapatid po. Kapatid, okay. Tapos, Then, kailangan ko po talaga magtrabaho dito. Tapos ngayon po, dapat tapos na po yung kapatid ko. So, nag-decide na po ako na mag-aasawa na nga daw kami. So, hindi, po, dapat nung may umuwi po ako kasi magpapakasal na nga po sana kami. Okay. Then po, hindi pa ako nakauwi kasi gusto ko sana... Magpapakasal kayo, hindi ka nakauwi. Para malabo yata yun. Hindi po ako umuwi kasi sabi ko po sa kanya na kung pwede, gusto ko kasi pag magpakasal na kami, bago kami magpakasal, may sarili na po kaming bahay. Teka lang, ang problema, magpapakasal kayo dapat, pero hindi umuo ka, pero hindi ka umuwi. Hindi po, po, yung gusto ng magulang niya nung May, pero sabi ko po, kung pwede po, mag-ipon muna kami kasi gusto ko po, may sarili kaming bahay, tsaka may konting hanap buhayan kami bago kami magsama. Kasi po parang para sa akin wala din po silbi yung kasal kung wala po kami makain after. Oo, di ba? Hindi naman pa sa ingin ng pag-ibig, di ba? Opo. Agilis ang pagmamahal. Ang sarap nito. Di ba? Anong sahog? Binurong lambingan. Ganyan, Opo nga So, po,
Ngayon po, pumunta po siya dito, tapos umuwi siya, then bumalik po ulit siya, hindi pa rin po ako kasama kasi So, kumbaga, yung pagpapakasal niyo parang sa ano, yung mga sa West, gano'n. Sa hindi naman po. Simbahan talaga. Simbahan po talaga. Pero parang walang paghahanda, no? Parang, Yung parents, di ba po kasi sa probinsya, Papa Jack, yung parents kasi, yun ang gumagastos. Sa akin, accept na po yun. Pero dahil ako nasanay po akong tumayo sa sarili kong paa, gusto ko po nakikita ko siyang maghanda, Papa Jack. Gusto ko yung nakikita ako na nagsisikap siya na hindi accept sa kasal namin na yung magulang niya yung gagastos. Gusto ko po. Kumbaga, kaya malakas ang loob niya kasi ang magbabayad ng kasal. Magulang niya po. So, ang gusto ko po mangyari, yung siya mismo kasi siyempre gusto maramdaman na pag naging mag-asawa na kayo, responsable na po siya sa lahat. Tama naman, siya po yung panimulayan. Kasi siya po yung mas kailangan, mas malakas sa amin, siyang bubuhay sa akin. Sabi ko po sa kanya, magsusumikap, tutulungan kita, mag-iipon din ako dito kasi para kung sakaling may anak na tayo, hindi na ako gaano ka makapaghanap buhay. Hindi ka mahihirapan sa amin. Then po, umuwi po siya ngayon. Tapos po, ngayon, sabi ko po ulit, October, ang usapan po namin, October ako uwi. Ngayon po, Papa Jack, nandun siya. May trabaho na ba ngayon? Ako, lagi pa ako may trabaho. Hindi naman siya. Wala. Yun nga po, nandun lang siya sa probinsya. Wala na naman trabaho ulit. Nandun lang po, tumutulong lang sa magulang niya. Baka naman natin yung nakabuhayan niya yun. Baka naman may kinikita. Meron kasing ganyan, di ba? Yung wala silang trabaho, pero yung magulang may business at doon sila nagtatrabaho, wala man silang sweldo at hindi man sila sinasweldohan na parang monthly or every 2 weeks. Pero may trabaho, may ginagawa, may obligasyon sila. Hindi kaya ganon? Accept ko na po yan, Papa Jack, kasi din po ako laki din po ako sa ganong buhay. So, alam ko na po yun. Ang ko lang po kasi minsan po, pag gusto ko po siyang, kailangan ko po siyang kausapin sana kung ano yung plano, parang wala po akong naririnig. So kumbaga, bago ka pumayag na magpakasal sa kanya, gusto mo ng konkretong plano? Anong balak mo sa akin? Kasi siyempre pag naging tayo na, party ako ng araw-araw mo, anong plano mo? Opo, tsaka ayoko po kasi na magulang, ayoko pong umasa sa magulang yung naaawa po ako sa magulang na nakikita ko pong pati kami binubuhay para kaya naman sana namin. Tama naman. Alam mo, ate, mabuti ang kalooban mo ganyan. Tsaka matino yung outlook mo sa buhay kung ganun. Tama yan. O anong tanong mo sa akin? Ang po kasi, kung magkano ang palitan ng dulyo? Papa Jack, hindi ko alam yan. Hindi mo alam. Maring alamin, baka madamay pa tayo sa Papa Jack, ignorante ako dyan. Sige, ako din. Pak. Then, ang ko po kasi, parang ngayon halos minsan lang siya sa isang linggo, minsan isang beses lang kayo mag-uusap, tapos hindi ko pa siya nakakausap ng matino. Bakit naman? Kasi daw po, busy or minsan, pinipilit ko na pong intindihin, Papa Jack, kasi nga, siguro wala din panload. Kasi wala kang trabaho di ba? Opo. Ako na yung nag-i-effort na tumawag, siyempre. Kasi ako naman yung may trabaho. Minsan naiisip ko din po kasi na kahit pa paano, kumilos naman po siya. Bakit hindi yan tinawagan? Bakit ako? Baka ako kumilos dito at magkakayo loko. Wag ganon talaga ito ko din. Hindi ako prepared today. Tama. Ibang araw yan. Tapos ko po, ay, naka-Diyos ko, Lord. Ngayong October po ulit. Natin, huwag kang bubulong. Ngayong October po ulit, di ba sabi ko nga po na uuwi ako. Parang pinanghihinaan pa ako, Papa Jack, kasi ako, pero tuloy. Ano ba ang purpose mo sa pag-uwi sa October? Pakasal na talaga. Hindi naman kasal po. Wala, ba't uwi ka lang pala? Bakit ka na panghihinaan ng loob? Hindi pa nanghihinaan pa ako kasi ako po tuloy-tuloy yung plano ko na
nag-iipon, inaayos ko yung panghanap buhayan ko doon sa probinsya. Na ano po ako na siya po na wala man lang ginagawa. So, inisip ko po na pagpapatuloy ko pa ba to or maghihintay pa ba ako, may kahihinatnan po ba ang lahat. Gano'n, no. Ate, alam mo, kung yan tanong mo, hindi ako makakasagot niyan. Alam mo kung sino makakasagot niyan? Sino po? Yung nanay ko, tatawagan natin. Nagturo naman tayo, Papa Jack. Wag na pala. Sige. Hindi, ikaw makakasagot niyan. Kasi ate, pagpapakasal yan eh. I've always said, mga kaibigan, alam mo, not all marriages, di ba, will work out, di ba, favorable sa mga tao nagpakasal. Hindi lagi yan, ha? And marriage is not a prison, mga kaibigan. But on the other hand, dati, at least kapag humarap ka sa judge o sa pare at nakasal kayo, at least kahit paano, para kayong nasa hukuman. Diba? Beyond reasonable doubts, walang kahit anong bahid ng alinlangan. Kung magpapakasal ka at meron kang alinlangan, bakit yung magpapakasal? Di ba? Yun na nga po, Papa Jack eh. Nasagot na yung tanong mo, ganun lang. Tapos yung parents ko din nagagalit sa akin. Kasi iba nga yung patakaran ko na hindi na ako sumusunod sa kanila kasi iba po sa probinsya. Dapat kasal mo na. Kailangan talaga yun. Para sa akin kasi walang silbi yung kasal ko, magugutom kami. Tama naman natin. Kaya napaka-practical mong tao. I like that. Napaka-practical mo. Thank you po. Diba? I like that. It's actually a very good way ate of starting a family na ganyan yung outlook mo. Maliwanag ko anong gusto mo. Hindi yung bahala na. Opo nga, Papa Jack. Anong Papa Jack? Parang nung nag-uusap kami nung may trabaho pa siya dito kasi ang dami naming plano. Ako po parang habang inaayos ko yung hanap buhayan ko sa probinsya. Nag-iipon ako ng konti, tapos nag-iipon ako ng gamit para sa bahay para pag umpisa namin, hindi siya mahirapan na mag-umpisa yung pang-araw-araw na lang namin yung hahanapin niya kasi mayroon na kaming kasi alam ko kung gaano kahirap yung buhay sa probinsya po na kung lahat ay aanuhin pa pati yung pagkain namin yung lalaki yung hirap na kahit balatan mo na yata wala pa rin makukuha kung kahit anong pagsisipag niya. Ano ang tanong mo sa akin natin? Kung okay lang umatras sa pagpapakasal? Kung okay lang po ba na na hindi ako muna umuwi, ganun or diretso muna ako, di ba? Kung ang tanong mo lang naman ay okay lang ba, Papa Jack, na umatras ako sa planong kasal? Kasi feeling ko yun eh. Opo. Di ba? Opo. Di ba hindi ka sure? Tama mali? Tama po. Tama? Kasi natatakot pa ako. Ate, wag mo ituloy. Diba? Alam mo, marami ng mga nagpakasal, mga kaibigan, diba? Na nagkamali in the end kasi nahihiya na lang sila sa mga tao na nakapaligid sa kanila dahil marami nang umasa na matutuloy yung kasal. Wala naman po akong pakialam ko anong sasabihin ng ibang tao. You have a very good mindset when it comes to commitment and I like that. And that's okay. That's okay. Thank you po. Kung ang tanong mo lang, Papa Jack, okay lang bang umatras sa kasal namin? Oo naman. Kasi para po kasi sa akin, wala naman po kasi ako nakikita, nagsisikap siya na lagi ko na pong sinasabi. Tama yan ate, bakit papakasalan isang lalaking alam mo ng may sabit sa utak, di ba? Papakasalan ka, baka mamaya dumating yung time, imbis na ipaghanap buhay ka niyan, ikaw pa magpapakain dyan. Sinasabi ko po yan sa kanya, sabi niya naman po Hindi, dapat ngayon pala pinapakita na niya. Yun na nga po, Papa Jack. Di ba pwedeng, pag tayo na may kilala ko na biktima ng ganyan. Sabi ko po kasi, Papa Jack, kahit kasal kami, kung tamad-tamad siya, lalayasan ko din siya, wala din silbi. Di ba kasal ate kung alam mong di ba? Yun na nga po. Kung alam mong wala namang patutunguhan na ngayon pa lang, wala kang makitang pa pwedeng mag-motivate sa'yo to be with this guy, bakit mo itutuloy yan? Opo, Papa Jack Baho Pero alam mo nag-toothbrush ako. Actually, ako yung hindi
Kaya pala yun. Yun lang yan. Pero baka mamaya magaya ka sa tulang ginawa ko kanina. Babalikan din kayo. Hindi naman po hindi kami naghiwalay po. Ate, alam mo, pag hindi mo tuloy yung kasal, malabong Totoo to ha, kaibigan ha. Malabong tumagal yan. Diba? Kasi ano para saan pat Diba? Para saan pat tinigil mo ang kasal? O para saan pat tutuloy kayo ate kung tinigil mo na yung kasal? Di ibig sabihin ikaw mismo hindi ka naniniwala na pang long term yung lalaki niya. Yun na nga po, Papa Jack. Ganun kasimple yan ate. Sabi niya nga kasi nagbabago naman daw pag may pamilya na. Hindi ba pwede yun? Ako Diyos, tigilan niyo yung mga boys kayo, mga... Tapos Papa Jack, sabi ko sa kanya, may bisyo siya. Sabi ko anong bisyo niya? Yung sugal, ganun. Sabi ko sa kanya, ako, hindi kita babaguhin na tatanggalin ko yan sa'yo kasi alam kong mahirap, pero tinatanong ko sa'yo kung kaya mong, kung hindi pwedeng isabay mo yan sa buhay natin. Kasi yan yung nakasira sa buhay na kaya hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral dahil lang din dyan sa hindi kami kayang tustusan dahil dyan sa bisyo na ganyan. So, sabi ako sa kanya, may mga pangarap ako kung sakaling sa magiging pamilya ko. Ako din, pangarap din. Diba, ang dami na natin. May pila na tayo. Di, wow, puno ang EDSA, kaya pala traffic eh. Alam mo, cute ka. Gusto kitang kausap. Siyempre. Pumunta ka dito, mag-networking tayo. Baka makarecord tayo ng something ka. Ay, nako. Naiyak tuloy ko, konti lang naman. Kung nakahanda ba siya ng mensahe mo sa kanya? Ay, ko po sa kanya. Oh my gosh. Ay, nakakayak naman. Ano daw? Ano bulong mo? Ano nang galba to? O game. Ano team song nyo? Soledad. Soledad! Yung ba yan? Charot lang. Teka ka. Talangan kita ng Maria dyan. Maria! Alam niyo yan? Maria, ay yung Bisaya? Hindi, may katang ganyan. Maria. Ano ba yun? Teka. Ano ba yun? Ayo. Ito ba yung Soledad? Soledad! Di ba? Di ba ito yun? Kaya mo na nga. Sige ate, kaya na ang mensahe mo sa kanya. Papa Jack, this I promise you. This I promise you pa, pero hiwalay na. Pero hindi ate, umaasa ko na sana ate, magbago pa siya kung talaga nagmamahalang. Yun nga po, Papa Jack, pinapray ko lagi na kahit naman anong pray gawin mo ate, kung yung taong pinapray mo, di ba, walang pakisama sa prayers mo. Di ba? Opo. Game. Ano pangalan niya? Ethan po. Ha? Ethan. 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 Yeah. So siya, may age. Ilan ang age ng Ethan? Ilan? Ethan lang, A as in apple. Tapos? T-H-A-N. Isa lang age nun. Yes. Sa pagkakabasa mo, parang 7 eh. 8. Fan. Hindi, 6. Game. Game. Ethan. Hi.
mahal na mahal kita. Tsaka ginagawa ko lahat ng makakaya ko para sana sa kinabukasan natin. Para kung magkaroon na tayo sana ng pag nagkabuo na tayo ng pamilya, hindi na ako masyadong makapaghanap buhay ng kagaya ngayon. Hindi ka mahirapan. Alam mo naman, sayang ang lahat. Open na tayo sa family natin pareho. Pero hindi kasi sapat yung pagiging kung close lang kami ng parents mo. Then, hindi naman kasi pahaba, hindi ko rin kasi kayang makita na sila yung bumubuhay sa atin kung sakaling may sarili na tayong pamilya. Sinabi ko nga sa'yo yan dati. Sinabi ko sa'yo dati na kung bakit ako kumakayo hindi nagsusumikap. Kasi ayokong may inaasahan laging tao. Sa hirap ng buhay natin dyan, kailangan natin matuto magsariling tsaka hindi mo ako makontak ngayon. Wala, tinanggal ko muna yung SIM card ko. Gusto kong manahimik. Gusto kong munang mag-isip kung ano talaga yung mas makakabuti. Pero hindi kita ipagpapalit ng ganun lang pag mag-iisip ako. Tsaka harap ako sa inyo nang ako lang na walang ibang sabit. Gusto ko kasi pakita sa inyo kung ako naghiwalay tayo hindi dahil sa third party kundi dahil sa may problema tayong hindi kayang solusyonan. Sayang, grabe. Pag pinagsasabihan kita, pinapatayan mo lang ako. Hindi mo alam. Hindi ako magrereklamo kung walang kulang. Hindi ako magrereklamo kung sapat. Alam mo, hindi naman ako nagdidiman. Wala akong hinihingi ng kahit ano yung makita lang kita nagsusumikap. Masaya na ako nun. Alam mo yan. Bibigyan pa rin lang akong pagkakataon na magbago. Kasi masasayang lang din pala lahat yung pinabalik mo ako sa iyo na hindi mo rin pala ako kayang alagaan ulit.
Nakita mo naman kung gaano ako kasaya dati sa may sa boyfriend ko, pero pinagsikapan mo, humarap ka dun sa pamilya ko para bumalik ako sa'yo. Ngayon, sayangan mo lang ulit. Suwail ako sa parents ko, pero para kasi ito sa ako din kasi makikinabang nito eh. Alam kong masasaktan ko sila na sa ginagawa ko. Pero kasi ito yung mas nakakabuti, alam ko. Tsaka ginawa ko naman yung tama eh. Ang magagawa ko kung alam ko nung wala talagang paroroonan, ako lang yung maghihirap. Ewan po, Papa Jack. Ano ba yun? Nakatulog na ako. Tapos na ba? Papa Jack. Ngayon, okay naman. Papa Jack, eh, pati ilong ko tumutulo na yung luha. Bakit? Mata rin yan? Oo. Di ba? Pag ilong, isipon ang galing dyan. Bakit luha? Para naman hindi masyadong Diyos. Diyos. Showbiz na ito. Mga showbiz na ito. Ay, naka. Ang pag-ibig pag pumasok sa tutot ni Numan, hahanapin ang lahat. Kung maingay may tulog. Maanyas ka lang. Anong breed ng aso nyo, te? Pomeranian. Pomeranian. Yes. Ano nga ba itsura ng Pomeranian? Nakatayo yung tenga. Ah, talaga? Sa jowa mo nakatayo, ano? Tenga rin. Bakit ba? Tenga rin ba, tenga rin? Ang alin po? Ang nakatayo sa jowa mo? Hindi ko pa na tingnan eh. Tingnan mo din. Sige po, i-google ko. Maliit lang yan, di ba? Siguro. May pom ako eh. Kulay black. Pa? Meron akong pom. May Pomeranian akong aso. Alam ko, elepante Pomeranian ko. Alright, sige. Salamat sa pagtawag. Sige po, thank you po. Bye-bye. Bye-bye po. God bless po.